Herb Jones umayaw sa trade ni Lolo Bron, kaya pala. Naku naman, pambihira naman tong buhay na to para kay Lolo Bron mga kapatid. Mukhang eto na nga po sana ang magiging alas niya at huling magagawa rin niya para sa kupunan ng LA. Kahit pa may lihim nga po na galit itong si owner sa kanya. Pero mukhang malaking bulilyaso nga po ang mangyayari kay Lolo. Tila sampal sa mukha pa to sa kanya dahil parang wala ring magagawa sila Lolo at pamunuan sa binitawang salita mismo ni Jones. Buwan na sana pero nakawala pa ang dating para sa mga fans. Abot kamay na nga po sana pero naglaho pa ang lahat. Paano ba naman kasi mga kapatid, isa nga po ngayon si Herb Jones sa coveted assets sa liga at hindi lamang ang LA rin ang prosigidong team na gustong makakuha sa serbisyo niya. Kaya para sa Pelicans at kay Herb Jones parang minamaliit nga lamang po nila sila Lolo at LA. Hindi naman nga daw nagmamayabang sila pero defensive specialist nga po itong si Jones. At ang malupit pa nga po dyan, alam nga po nila na eto ang pinakakailangan ng Lake Show, ang depensa. Hindi nga po makakasungkit ng kampyonato ang kahit sinong kupunan sa liga kung napakahina ng depensa nyo. Para nga po sa hindi nakakaalam talagang lugmok nga po sa ibaba ang LA pagdating na nga po sa depensa. Napakalayo ng rankings nila kung ikukumpara sa ibang team. Kaya alam nga rin po ng pamunuan na eto ang kailangan nilang maremedyohan agad bago nga po ang trading deadline. At sa kasamaang palad, alam rin nga po yan ng Pelicans at mukhang ayaw nga po nilang pataliin o maresolba ng LA ang malaking problema nila. Bagkos ay katakot-takot pa nga po na papresyo pa ang inaabot ng LA sa Pelicans. Hinihingan nga po nila ang LA ng at least isang first round pick kasama nga po sa ititrade nila na manlalaro. Ayaw nga po nilang player lang, dapat may kasamang pick na asset, which is malaking dagok nga po kila Lolo. Ang ending nga po wala na nga po talagang ibang magagawa sila Lolo nito kundi humanap na nga lamang po ng ibang manlalaro sa market. At ang worst pa nga po dyan, wala nga po silang mahanap na kapareha sa kakayahan nitong si Herb Jones. Patuloy nga po silang tumatawad o nagbabaka sakali sa Pelicans na baka pwede pa. Pero ang worst nga po dyan mukhang dito na nga po sa Detroit mahuhulog itong si Jones dahil gusto rin ng Pelicans ang mga asset at player na ipapalit nila. Naku po, talagang kawawa nga po sila Lolo dito. Parang another season na naman nga po ito na masasayang dahil ngayon pa lang alam din nila na may kulang pa sa kanilang lineup. Samantala pinaka nakakatakot na trade ni Kawhi eto na. Ibang klase rin nga po talaga ang atake ngayon ni Kawhi mga kapatid. Hindi rin po magpapahuli ang Clippers pagdating sa trading deadline. Napag-isipan tong mabuti dahil kahit mismo si Kawhi alam niya na etong manlalarong to ang dapat nilang makuha. Nakita nga po natin na yakang-yaka nila ang Lakers. Kahit andyan magkasabay maglaro sila Luka at Lebron. Kumbaga may palag nga po talaga ang Clippers at tiyak na mas may palag pa sila sa manlalarong to. Biruin mo ba naman mga kapatid, siya nga po at wala nang iba ang napili ni Kawhi. Hindi na nga po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Wala nga pong iba kundi itong si Klay Thompson. Keep it simple nga daw, kaya si Klay ang makakapagbigay lalo na nga po dito sa spacing, gravity at syempre veterano sa laruan. Bagamat medyo bumaba nga po ang stats ni Kapitan sa Dallas, pero kapag nagamit naman nga po ito ng Clippers ng sakto sa sistema nila, talagang mag-iinit nga po talaga si Klay. Kahit sino nga po ang tanungin, walang duda na talagang kaya nga po ni Klay na makaambag ng malaki sa Clippers ni Kawhi. Medyo nahihirapan nga po talaga ang Clippers din lalo na nga po sa pagsisimula ng season. Kaya napakalaking bagay nga po kung isang Klay Thompson ang mapapasakamay nila. Tila wala na nga pong buhay ang kupunan na to. Umabot ba naman sa 6 wins at 21 losses na sa pagsisimula. Pero nabaliktad nga lamang po lahat ng yan ni head coach Tyronn Lue. Pero sa kabutihang palad nga po nabaliktad nga po ang lahat ng yan ni head coach Tyronn Lue. Mukhang hindi na nga po nila papakawalan pa ang momentum at napakalaking bagay nga po ni Klay pag nagkataon. Nakalock in na nga po sila sa trading deadline. Kaya malaking boost nga po talaga kila Harden at Kawhi to, di ba?